Maayong adlaw sa among mga suking tigpaminaw. Sa pakiguban ka namo sa programang Ang Balaod ug ang Katawhan. Uban ni Anchorman Attorney Michael Sanchez Zaballero. Okay mga kabantay, balik na sa programang Ang Balaod ug ang Katawhan. Karon mga kabantay, natay nindot nga topic, no? Kung ang ordinaryong Pilipino gani masayop, dali dakpan. Daghan kay nagkanang ko ano, ordinaryo nga tao masayop, dakop dayon. Kung ang influential, no? Nga businessman, influential nga leader, masayop, tago-tago. Ayaw sa ni sila. Mura rin ni katago-taguan, guys. Mo kini mga kabantay ang kasakit nga gibati sa katawhan bahin sa balita ani kang atong ang no. Karon kani nga kaso sa missing sa Bungeros, gitagaan nag-arrest warrant unta si atong ang pero nagtago, no? Gatago ni allegedly sa Cambodia. Now pagtago sa Cambodia, wa man kini siya takit maayo kayo pagkatago, no? Now, nano mang attorney nga sige ni sila kingani. Harry Roque ning tago. Cassandra Ong ning tago. Zaldico ning tago og atong ang katago-tago sa. Kani man gud mga kabantay. Ning iskutan. Kung mubiya ang usa ka akusado sa jurisdiksyon sa Pilipinas, dili na sila ingon diretso madakpan. Dili automatic ang pag-implementar sa warrant kay nganuman ang kanang arrest warrant mga kabantay, ang prinsipyo ni ana igora na siya applicable within the jurisdiction of the Philippines. Kinanglan ka og special treaties sama sa extradition treaties that will that has to be adopted, no, sa kanang country para ma-enforce to nga arrest warrant. Kaning extradition mga kabantay, formal ni nga paghangyo nang hangyo rata sa usa ka laing nasod nga sir, palihog ra gutag kanang tabangi ra gud mig implementar sa amo ang arrest warrant, sir. Dili na sa ingon dritso-dritso mga kabantay. Mo na siya ang complicated mga kabantay kay muadtog laing nasod ilatang pugson og pagpangita. Imbes kita mubuhat sa tong trabaho, agipaduwa na hinuon tago-taguan. Ang problema niini mga kabantay, kani manggod siya usahay dugay, komplikado ug sometimes political. Nganong lisod man? First, kinanglan kag extradition nga treaty. Kinanglan kag lig-on nga ebidensya. Kailangan pa nag-aprobaran, no, sa host courts. Imagine na mga kabantay, naatay mga usay hinay ang ato ang execution sa atoa, no? Naay mga delays, attributable delays sa ato ang korte. Human ipapasar pa jud sa ngadto sa pikas. Human ang kaning tawhana naay inside information, no? Ang ni sangat man ni sila korte nga ri sa kaning nasurang, iskapo na sa tugla. Tago na sa tuglaing nasod. Kuyaw sa kay mga kabantay kay sige na lagtago-tago, no? And it requires political cooperation. Kung dili mo yon ang host country, ang mahitabo, ma-freeze ang kaso. Mahimong dili matuman. Mahimong makalingkawas ang akusado. Conflicting jurisdictions mga kabantay. Ang Pilipinas adunay kaso. Ang Cambodia adunay control sa ilahang tao, adunay control sa ilang estados. Pero lahi ang balaod. Walay automatic supremacy mga kabantay. Kung walay kooperasyon, ang hustisya maparalyze.
kaning problema manggod mga kabantay, ang kaning mga fugitives manggod, mutago na lang sa Philippines kay kabaw silang mahasol ta aning extradition. Daghan kay ni mga kabantay, no? Now, ang mas dakong problema, kung aduna gani maglikay-likay sa pagdakop, kung adunay maglikay-likay sa ato ang balaod, no? Di nila ta mahadlok ni ini. Makatago-tago raman dahil. Dakpunonon ko sa Pilipinas, sige lang, bakasyon sa ako nga to sa Norway. Kuyaw kayo. Kung ingani ang prinsipyo mga kabantay, ang atong mga liderato, ang maging-ani ang ilang prinsipyo nga mo iskapo sa kaning ilang dapat nga tubagon sa balaod, ilang dapat nga tubagon sa katawhan, musunod ang uban. Hustisya mahimong para sa pobre lamang. Moota ni ang this is the sense, the vile sense that we need to detest as a nation. Dini nato dapat follow upan kay mo ning bati, mo ni makaingon nga, mo ni makahamper sa ato ang execution of justice sa ato ang pinalanggang nasod. Sa tibuok kalibutan mga kabantay, ang weak nga extradition systems nagpasayon sa organized crime. Nagpasayon sa illegal gambling networks. Mo bitaw nang naatay mga issue sa pogo, money laundering, and corruption. Kung mahimong safe haven ang pag-iskapo lang sa nasod, ang hustisya maluya. Ang panawagan, ang tingog sa katauhan, mawala sa. Ang balaod, dekorasyon, no? Kini, usa ka depensa para sa katauhan ug prinsipyo sa atoang nasod. Kung mahuyang kini, ang ordinaryong Pilipino mao'y unang masakitan. Unya sa diha mga kabantay na pospos na kuha na hurot na jud tong oras ato sa daing ipang shout out ang nagkuyog nato karon ang kaning usab ang Light FM Kahayag 98.9 gihulngan Sir Giovanni Ferrer, DYAJ One Heart Radio Sambuan 95.3 Sir Alan Rosete, Star Radio Tayasan 98.3 Ayan Lahato, DYPSBT Radio Tuburan 98.1 John Manggubat, Sir Raniel ug Sir Roland, DYHR Shine Radio Toledo 99.9 ug Radyo Natin Balamban 94.9 agi ni Sir Jojo Minorias. Ato sa dining ipang shout out no kaning BFA Balirong Farmers Association ug ang hugpong sa mamumuo sa Balirong from Konsehal Dancel Dumangkas. Labi na sad atong ipang shout out no ato sa ding acknowledge mga kabantay. Ang ato ang pinaka-abdik, pinaka-bright ug pinaka-banggiitan nga engineer sa ato ang pagkuyog sa Bantay Radio Online atong radio technician Engineer Kinon Senisa. Busa ako usab ang inyong fellow kabantay, ang inyong abogado sa kanginan, yung kabantay Attorney Michael Miko Sanchez Sabaliero. Naminaw kamo sa programang Ang Balaod ug ang Katawhan ug naghinapos lang ko. Kini ang Balaod ug ang Katawhan. Daghang salamat sa inyong pagkuyog ug sa sunod na sad natong pagkuyog sa programang Ang Balaod ug ang Katawhan.